Hello everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, papatuloy po tayo sa ating broadcast about 7 last word of Jesus Christ on the cross of Calvary. So, nasa ika-4 na wika na po tayo mga kapatid. So, mapalad po kayo na ngayon ay naka-tune in at tuloy-tuloy na nag-tune in sa ating broadcast na ito ng 7 last word of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Purihin ng Diyos. So, mag-prepare na po tayo at himukin na po natin yung mga miyembro ng pamilya na sumandaling umupo at makinig. At ganoon din yung mga kaibigan po natin ay challenge din po natin na sila rin po ay makapakinig. Purihin ng Diyos. So, ako mo lang yung lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. So sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, welcome everyone. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome everyone din po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So sumandali muna tayong yumuko at manalangin. Heavenly Father, we entrust into your hands, Lord, ang aming pag-aaral na ito yung salita, ang broadcast ng 7 last word of our Lord Jesus Christ. Bago sa nalagutan ng hininga, sa oras na ito, we entrust into your hands, Lord, ang kabuuan na ito ng broadcast na ito, Diyos. Mangusap ka sabot sa amin habang kami nakikinig ng salita. Holy Spirit, thank you also. You're our good teacher, Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, nasa ika-4 na wika na po tayo. So, ano po yung 4 na wika ng Panginoon? Makikita po natin sa Book of Matthew 27, verse 46. Ano nakalagay? And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Nang mag-alas 3 na ng hapon sa Tagalog, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Once again, Lord, thank you sa mga salita na aming makapakinggan. Thank you sa makapahayagan mo yung salita. Tulungan mo ako, Diyos, may preach ko, may deliver ko yung salita without interruption. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Amen. So, the 4 words of Jesus Christ on the cross of Calvary. My God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Anong lesson dito? Sa ika-4 na wika ng Panginoon? The lesson is in suffering, lessons in suffering, faith, and redemption. Aral sa paghihirap, panampalataya at katubusan o pagtubos. Hallelujah. So, in our short introduction, in the midst of his crucifixion, Jesus utters a cry that echoes through history. My God, why have you forsaken me? Sa gitna ng kanyang pagkapako sa krus, isang malalim na sigaw ang binitiwan ni Jesus sa pamagitan ng kasaysayan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? According sa Matthew 27 verse 46. Take note, this heart-wrenching declaration reveals the depth of Jesus' suffering and the fulfillment of Scripture. So ang mga salita niyang ito ay nagpapakita ng lalim ng kaniyang pagdurusa at katuparan ng mga propesiya sa banal na kasulatan o sa lumang tipan. So it shows Jesus' identification with human despair, yet unwavering trust in God's plan. Pinapakita nito kung paano ang kanyang naranasan na pakiramdam
Hallelujah. So, ang pakiramdam ng pagkahiwalay sa Diyos, ngunit nanatili siyang nagtitiwala sa plano ng Ama. So, temporarily naranasan ni Jesus yung pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Kaya nabanggit niya, Ama, Ama o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang bigat ng kasalanan ng buong sangkatauhan ay dala-dala ni Kristo sa krus. Yung krus na yun, na kanyang pasan-pasan, na pinasan na napakabigat, ay simbolo ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Na tayo dapat ang magpasan, tayo dapat ang magdusa sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa tindi ng pagmamahal ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan. Purihin ang Diyos. Kaya dahil sa tindi ng kasalanan ng buong sangkatauhan na kanyang pasan-pasan at kanyang dinala sa krus, ay nasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naramdaman ni Jesus ang tila pansamantalang pagkahiwalay sa kanyang Ama, sa tindi ng sakit na kanyang naranasan. Take note, understanding this word helps us grasp the weight of the cross and the profound mystery of God's redemption love or redemptive love. Hallelujah. So ang pagkaunawa sa salita na ito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, ay tumutulong sa atin na maunawaan ang bigat ng krus at ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Talagang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa halip na tayo ang ipako sa krus, sa halip na tayo ang magdusa bilang kabayaran ng kasalanan, si Jesus na mismo ang umako at nagdusa para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, na buong sangkatauhan. Purihin ang Diyos. So, dito sa ika-4 na wika ng Panginoon ay nais kong magbigay muli ng 7 mahalagang aral na matutunan natin dito sa kanyang pang-4 na wika. So, 7 kapahayagan o aral sa ika-7 wika nito ni Jesus. Key lesson o 7 key lesson from 4 words of Jesus Christ on the cross of Calvary. So mahalagang aral mula sa ika-4 na salita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So ano po ito? 7 kapahayagan. Number 1, di na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. First, Jesus fully experienced human suffering. Amen? Buong-buong naranasan ni Jesus ang pagdurusa ng tao, bilang tao. Amen? Kaya nasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hallelujah. Take note, Jesus expresses a feeling of abandonment, showing he entered into the full reality of human pain and loneliness. Pinakita ni Jesus ang pakiramdam ng pag-abandona na nagpapakita ng kanyang dinanas, ang tunay na sakit at kalungkutan ng tao. Hebrew 4:15, ang sabi roon, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Ang ating pinakapunong paring ito o saserdoting ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinuksos siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. So as human being, ay naranasan ni Jesus ang hirap at sakit
Kaya siya'y nakakaunawa rin po sa atin, nakakaranas ng mga hirap at sakit. Hallelujah! O kung minsan tayo ay mayroon tayong matatalik na kaibigan na kung saan mga malalapit sa ating puso, pero pagdating ng bandang dulo, pagdating ng mga circumstances, bigla kang iniwan. Ha? So anong mararamdaman mo? Mararamdaman mo rin as human being ang kalungkutan. Amen? Lalo na yung mga taong naging malapit sa iyo at naging karamay mo sa lahat ng oras. Pero pagdating ng circumstances, bigla kang iniwan. Ha? So naranasan ni Jesus na pakiramdam niya siya ay nahiwalay sumandali sa kanyang minamahal na ama. Ang kanilang malapit na relasyon ng kanyang ama ay sumandaling nagkahiwalay. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil ang sabi ng Isaiah 51 verse 1 and 2, ang kasalanan ang siyang naghiwalay sa Diyos. Amen? Nandito ang Diyos, nandito ang kasalanan, nandito ang tao. May gap. Yun po ang katotohanan. Kaya po ang tao minsan pa nagkakasala ay siya po ay nagiging malayo sa Diyos. Ayaw na niyang lumapit sa Diyos at feeling niya wala na siyang pag-asa. Kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Gaya na lamang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang sa kanya'y sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang dahilan kaya si Jesus ay nakaranas ng abandonment sa kanyang sarili dahil sa tindi ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen? Pero dahil sa tindi ng pagmamahal ng Ama sa iyo at sa akin, ibinigay niya si Jesus bilang pangtubos sa ating mga kasalanan. Hallelujah! So yun po ang unang aral ng ikaapat na salita ni Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So number 1 ng kapahayagan o aral na ito is Jesus fully experienced human suffering. Amen? Kaya pag tayo po nakakaranas ng mga kahirapan, tandaan po natin na unawaan ng Panginoon yung mga pinagdadaanan natin. Dahil siya rin po as human being nakaranas ng matinding paghihirap, naranasan din po niya na parang pansamantalay siya'y nawalay sa kanyang ama. Pangalawa na kapahayagan po dito sa ikalawang wika ni Jesus na sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pangalawa is fulfillment of God's prophecy. Amen? Katuparan ng mga propesiya ng Diyos. Jesus quotes Psalms 22 verse 1, fulfilling Old Testament prophecy and linking His sacrifice to God's plan of salvation. So ginamit ni Jesus ang Salmo o mga awit 22 verse 1 upang ipakita na kanyang tinupad ang mga luha o hula hula ng lumang tipan tungkol sa tagapagligtas. Amen? Psalms 22 verse 1 sabi rin, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? Amen? O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Ha? So, hindi ibig sabihin na hindi tinutulungan si Jesus sa panahong yun. So, yun po ay pinahintulutan ng Diyos na maranasan ni Jesus ang hirap at sakit alang-alang sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya hindi pa man nangyayari sa New Testament na si Jesus ay ipapako sa krus at sisigaw siya ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay sinabi na po yan sa Old Testament. Ha? Na ito ay isang propesiya
na darating ang panahon ay si Jesus ay makakaranas ng hirap at sakit. Amen? Kaya pagdating sa New Testament, yan ang tinatawag na the fulfillment of God's prophecy. Amen? From Old Testament. Nangyari po sa New Testament. Nung siya'y nakabayubay sa cross ng Kalbaryo, nangyari po sa book of sa aklat po ng mga sa book of Matthew 27 verse 46. Nangyari po ang sinabi sa Old Testament, sa New Testament, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? Hallelujah. So yun po ang pangalawa. Hallelujah. Fulfillment of God's prophecy. Katuparan ng mga propesya ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Okay, pangatlo. Naaral makukuha natin dito sa ating foundation verse o sa pang-apat na wika ni Jesus bago siya nalagutan ng kanyang hininga. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Third is the reality of spiritual separation. So, ang tunay na pagkahiwalay ng spirito, ang katotohanan na pagkahiwalay ng spirito. Take note, at this moment, Jesus bore the sin of the world and experienced separation from the Father, highlighting the cost of our redemption. Hallelujah. So sa sandaling ito, dinanas ni Jesus ang espiritual na pagkakahiwalay mula sa Ama. Hallelujah. Dahil sa pasaning kasalanan o ang halaga ng ating katubusan. So yun po ang dahilan. Kaya si Jesus po, hallelujah, ay nakaranas ng matinding kahirapan. Hallelujah. Na kung saan ang kanyang espiritu ay nakaranas niya ng pagkahiwalay. Hallelujah. Dahil sa dinanas niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Kaya sabi diyan, Jesus bore the sin of the world and experienced separation from the Father. So naranasan niya yung pagkahiwalay mula sa Ama. Yung nabanggit ko kanina sa book of Isaiah 59 verse 1 and 2. Dahil sa kasalanan, ang tao ay nagkaroon ng gap. Yan ang nagpapahiwalay sa tao sa Diyos, yung kasalanan. Kasi nandito ang Diyos, nandito ang kasalanan, nandito ang tao. Amen. Para mawala yung kasalanan, kailangan si Jesus. Si Jesus lamang po ang may kakayanan alisin ang mga kasalanan na yan. Amen? Siya yung binigay ng Ama ng katubusan. Hallelujah. Kaya nga sabi ng John 1:29, ang sabi mismo ni Jesus, ako ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Purihin ng Diyos. 2 Corinthians 5:21, sabi ng Bible, for our sake He made Him to be sin who know no sin. Amen? So, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So, hindi nagkasala si Kristo. Pero dahil sa ating makasalanan, ginawa siyang makasalanan upang ikaw at ako ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ganyan ang pagmamalasakit ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Purihin ng Diyos. Ang pang-apat na kapahayagan o aral makukuha natin dito sa ika-apat na wika ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? The depth of Jesus' trust in God, His Father. Ang lalim ng tiwala ni Jesus sa Diyos, ang kanyang Ama. Take note, despite the feeling of abandonment, Jesus calls God, my God. Amen? Showing His continued relationship and trust
in the Father. Amen? So despite the feeling of abandonment, Jesus calls God. He said, my God. Amen? So showing his continued relationship and trust in the Father. Kahit naramdam niya ang pag-abandona, take note, tinawag pa rin niya ang Diyos bilang aking Diyos na nagpapakita ng patuloy na pananampalataya. Amen? As human being, hindi po nawala ang pananampalataya ni Jesus. Kahit na siya'y nasa gitna ng matinding paghihirap. Just imagine, sabi ko nga, nung nakaraan, topic natin, simula umaga, alas 9 ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon, siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nawala ng pag-asa. Napakatindi ang hirap sinapit niya. Napakainit ng araw. Halos matuyo na ang kanyang lalamunan. Amen? Sa tindi ng init. Ang hirap ng kanyang dinanas. Yung kanyang kamay ay may mga pakong malalaki, pati yung kanyang paa. Tapos mayroon pang nakatusok na mga koronang tinik sa kanyang ulo. Tiniis niya lahat yan. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa ating lahat. Dahil mahal niya tayo. Hallelujah. Amen. Ganyan ang pagmamalasakit ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Kaya dapat nating suklian ang pagmamahal ng Diyos. Pamagitan ng ating pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Pamagitan ng ating paglilingkod sa Diyos. At pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga awit 22 verse 24 o Psalms 22 verse 24, ano sabi ng Bible? For He has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. Mga dukhay din niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. Yan po ang ating Diyos. Amen? So mga dukhay, hindi niya pinababayaan. Amen? Ang Diyos natin ay punong-puno ng kahabagan. Mahal ka niya. Mahal niya ako. Mahal niya tayong lahat. At kayang-kaya niyang isupply ang ating pangailangan. Nagmamalasakit sa sayo at sa akin at sa lahat ng ating mga pangailangan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Panglimang kapahayagan dito sa ika-4 na wika ni Jesus. Kung mga aral makukuha natin, bakit sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang panglima, the power of honest prayer. Amen? Ang kapangyarihan ng tapat na panalangin. Take note, Jesus models authentic prayer by expressing his deepest feelings honestly to God. Amen? So si Jesus ang halimbawa ng tunay na panalangin sa pamagitan ng kanyang pagpapakita ng kanyang malalim na damdamin na tapat sa Diyos. Yun yung kanyang panalangin. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tumatawag siya sa Diyos. Amen? Halimbawa, yan ang tunay na halimbawa sa Jesus. Nanalangin siya. Hallelujah, sa pamagitan ng kanyang pagpapakita ng malalim na damdamin na tapat siya sa Diyos. So, bagamat naranasan niya ang pansamantalang pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, nandun pa rin ang kanyang tapat na puso sa kanyang Ama. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun yung kanyang panalangin. Hallelujah. Awit 62 verse 8, ano sabi ng Bible? Trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him. Hallelujah. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala sa Diyos, sa Kanyang ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Purihin ang Diyos. So ano man ang sitwasyon natin, ano man ang problema natin, kagaya ni Jesus, wala tayong ibang tatawagan kundi ang Diyos. Hindi Bombay. Wala ka ng pera. Hindi Bombay ang nasa isip mo. Nasabihin mo pupunta ka roon at mangungutang ka ng 5-6. Hindi. Lumapit ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos.
Lord, tulungan mo ako sa aking pangailangan. Take note, sabi ng Panginoon, Philippians 4:19, "But my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus." Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Kahit sa panahon ng crisis, panahon ng problema, walang-wala ka na, magtiwala tayo sa Diyos. Kagaya ni Jesus, sa Kanya nating ilagak ang ating mga pangailangan. Ang sabi ng ay sa mga awit 62 verse 8, nananawagan ng Panginoon, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Amen. In all times, magtiwala sa Panginoon. Kagaya ni Jesus. Sa panahon ng crisis, ngayon, umarap tayo sa crisis, kanino ka lalapit? Sa Bombay ba? O sa Diyos? Sa kaibigan mo ba? O sa Diyos? Ha? Sa kapitbahay mo ba? O sa Diyos? Siyempre sa Diyos tayo magtiwala, sa Kanya nating ilagak ang ating pangailangan. Si Elijah nakaranas ng crisis sa kanyang kapanahunan. Hallelujah. Pero ano sabi ng Diyos? Pumunta ka sa Saripta at mayroong magdadala sa iyo doon ng pagkain. Alam nyo, on time, ang Diyos nagpapadala ng pagkain sa isang propeta, si Elijah. Mga uwak. Hindi sinabing uwak lang, kundi mga. Ibig sabihin mga, marami. Mga uwak, nagdadala ng pagkain kay Elijah araw-araw. Hindi nagugutom si Elijah kahit sa panahon ng crisis. Ha? Mga kapatid, maraming uwak. Papadalang Diyos pag tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos. He will never leave us nor forsake us. Amen? Purihin ang Panginoon. Yun po mga magulat mga kapatid. Kaya wag natin pagtiwalaan yung mga bagay sa lupang ito. Ang Diyos ang ating 100% pagtiwalaan. Ang sigurado, hindi tayo bibiguin ng Diyos pag tayo nagtitiwala sa Kanya. Sabi ko nga, our God is a powerful God. He can create from nothing to something. Ang Diyos natin ay mga pangyarihan. Kaya niyang gumawa mula sa wala patungo sa mayroon. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, yun po. Malinaw po. Napaganda po ang awit na ito. 62 verse 8. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Hallelujah. So, ang Diyos ang lulunas sa lahat ng ating mga problema. Amen? Purihin ang Diyos. Pang-anim na kapahayagan o aral dito sa ika-4 na wika ni Jesus na sinabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pang-anim, God's sovereignty in suffering. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Take note, Jesus Christ reveals that God's plan includes suffering, but is ultimately purposeful and redemptive. Amen? Pinapakita ng sigaw ni Jesus na bahagi ng plano ng Diyos ang pagdurusa, ngunit ito ay may layuning magdulot ng kaligtasan. Amen? Romans 8:28 ang sabi roon, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Amen? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? So in times of suffering mga kapatid, ang Diyos ay mas makapangyarihan. God's sovereignty in suffering. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Hallelujah. Tandaan natin ang mga pagdurusa at mga pasakit na ating naranasan sa mundong ito. Ay mas higit na makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga sufferings na na-experience natin. At lahat ng mga sufferings na yan, lahat ng mga pagdurusang yan ay subject to change. Amen? Pansamantala lang po yan. Kagaya ni Jesus, hindi habang buhay siya'y nagdurusa sa panahon yun. Oo nga, siya'y namatay sa krus. Pero ang sabi ng Biblia, after 3 days,
hindi nagtagumpay sa kanya ang hirap, ang sakit ng kamatayan. Siya po ay nag-resurrect. Amen? And then, He ascended into heaven. Hallelujah. At ngayon nakaluklok siya sa kanan ng Ama. Nag-intercede sa iyo at sa akin ayon sa Romans 8:34. Hallelujah. Anong ginagawa ni Jesus ngayon? Nag-intercede sa iyo at sa akin. Anong intercession ng Panginoon? Siyempre, ang intercession ng Diyos sa iyo at sa akin. Una, yung buhay mo. Paggamit mo sa Kanya. Amen. At ingatan tayo lagi, araw-araw. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yun po ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So, mas makapangyarihan ang Panginoon sa gitna ng mga paghihirap. Big sabihin, nandoon po ang Diyos. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Tinitingnan lang tayo ng Diyos kung tayo ay manatiling tapat sa Kanya. Kagaya ni Jesus, kahit nasa gitna ng kahirapan, tapat pa rin siya sa Diyos. Patuloy pa rin siya nakipag-usap sa Diyos. Ha? Hindi yung dumating ka ng matinding suffering, matinding problema, hindi ka na lumapit sa Diyos dahil nagtampo ka sa Diyos. May mga ganong mga tao, nagtatampo sa Diyos. At nagtatanong at sinasabi nila, kung may Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Kaya yung iba, lumalayo sa Diyos, nagbabackslide. So, yun ang mahirap. Amen? Tandaan natin, the moment na tayo lumayo sa Diyos, sino ang mahirapan? Hindi ang Diyos, ikaw. Amen? Miserable ang buhay na hiwalay sa Diyos. Anong pabala ng Diyos? Sa book of Psalm 73 verse 27, anong sabi ng Panginoon? Yaong hiwalay sa Panginoon ay mamamatay. At ang magtataksil sa Panginoon, hallelujah, ay wawasaking tunay. Tingnan niyo po ang inyong Biblia sa Psalms 27, Psalms 127 o 73 verse 27. Amen. Psalm 73 verse 27. Tingnan niyo po ang Biblia niyo. Yaong iwalay sa Panginoon ay mamamatay. Amen. At ang magtataksil sa Panginoon ay wawasaking tunay. Totoo po yun. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa John 15 verse 5. Ano sabi roon? Ano sabi ng Panginoon sa John 15 verse 5? So ang tawag dyan ay telescopic. Bakit telescopic? Kasi napakalayo na po yun. Book of Psalms sa Old Testament, 73 verse 27, pero tumugma po. Hallelujah. Hallelujah. Pagdating sa John 15 verse 5, ano sabi ni Jesus? Apart from me, you can do nothing. Ano ibig sabihin? Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Bakit? Kasi ang isang sanga na hiwalay sa puno ay mamamatay din. Subukan mong putulin yung sanga sa puno. Anong mangyayari sa sanga? Yung mga daon ng sanga, wala, matutuyo, mamamatay. Anong gagawin? Igagatong na lang sa apoy. So, ganun din naman ang mga magbabackslide, magtataksil sa Panginoon. Mamamatay rin po, mawawasak. Saan? Sa impyerno. Ano bang klase yung impyerno? Itsura ng impyerno. So, gusto nyo makita ang itsura ng impyerno, puntahan nyo po ang Old Testament nyo. O Bible nyo sa Old Testament, Isaiah 66:24. Anong itsura ng impyerno? Ang impyerno ay dagat-dagatang apoy. May mga uod na hindi mamatay. Labas-pasok sa mata, sa ilong, sa tainga, sa bibig ng tao na mapupunta roon. At ang impyerno, mga kapatid, ay hindi lamang 1 taon, 2 taon, 10 taon, kundi eternal. 2 lang pong eternal. Eternal life, eternal punishment, eternal death. 2 lang ang everlasting life, everlasting death. Amen. So, anong pipiliin mo? Manatili sa Diyos o humiwalay? O siyempre, manatili tayo sa Diyos. At mayroon tayong eternal life. Amen? Si Jesus, kahit nasa matindi ng suffering pinagdaanan niya, as human being, hindi siya humiwalay sa kanyang Ama. Tumawag pa rin siya sa kanyang Ama. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? Yun lang yung tanong niya. So, kaya nasabi niya yun kasi naramdaman niya yung pansamantalang pagkahiwalay sa kanyang Ama. Amen? So, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa ating mga paghihirap. So, God's sovereignty in suffering. Amen? Hallelujah. So, may layunin. Bakit tayo pinapadaan sa suffering? For our good. Amen? So, anong layunin? Bakit duman si Jesus suffering? For our, para sa ating
kaligtasan. Kung hindi dumaan si Jesus sa suffering, kung hindi siya napako sa cross, wala tayong kaligtasan. Yun yung purpose na inalaw ng Diyos. Maranasan ni Jesus para maligtas ka, para maligtas ako, at maligtas tayong lahat sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Amen? Purihin ng Diyos. Lastly, tapos na po tayo. Nakapahayagan dito sa ika-4 na wika ni Jesus. Sinabi niya, Ama, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pang-7, hope beyond the sickness. Amen? Hope beyond the sickness. Hallelujah. Pag-asa sa kabila ng pagkabigo. Hallelujah. Pag-asa sa kabila na kung saan parang naramdaman ni Jesus na siya ay iniwanan. Amen? May pag-asa. Take note, Jesus Christ is not the end. Hallelujah. It points forward to resurrection and victory over sin and death. Hallelujah. So ang panawagan ni Jesus ay hindi katapusan. Ito ay nagtuturo sa muling pagkabuhay at tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So sabi ko kanina, hindi na natiling naghirap si Jesus. Bagamat siya'y namatay, inilibing, pero hindi nagtagumpay sa kanya ang kamatayan. Siya'y muling nabuhay. Matthew 28 verse 6, sabi ron, He is not here. He has risen just as He said. Hallelujah. So sabi ng mga anghel doon sa mga pumunta sa libingan kay Maria Magdalena at mga ilang babae. Ang sabi roon sa Matthew 28 verse 6, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, halin kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Amen? So si Jesus po ay muling nabuhay. Hindi siya natiling naghirap. Siya po ay binuhay ng Panginoon, ng Ama. Amen? Temporary lang po ang kanyang na-experience. Kaya may pag-asa. Hallelujah. Sa kabila ng mga kabiguan. Sa kabila ng mga pansamantalang ikay iniwan. May pag-asa. Kagaya ni Jesus. Hallelujah. Hindi siya nanatiling parang pakiramdam may iniwan. Siya'y muling nabuhay. Nagtagumpay siya laban sa kahirapan. Nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan. Laban sa kasalanan. Amen? Pinagtagumpayan na ni Jesus ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap, ang lahat ng mga pagsubok. Hallelujah. Kaya ikaw at ako, ang tawag sa atin ng Panginoon ay overcomer. Amen? Bakit overcomer? Kasi si Jesus ang lumaban sa mga problema mo, sa mga sakit mo, sa mga kasalanan mo, sa mga kasalanan natin, mga kahirapan natin. Si Jesus ang lumaban. At kaya ang tawag sa iyo at tawag sa akin, tawag sa ating lahat ay overcomer. Purihin ang Diyos, higit sa mananagumpay. Purihin ang Panginoon. Hope beyond the sickness. Hallelujah. For sickness. Hallelujah. Pag-asa sa kabila ng pagkabigo o pag-asa sa kabila na kung saan ay iniwan ka, may pag-asa. So, iniwan ka man ng mga kaibigan mo, mga malapit sa puso mo, tandaan mo, may pag-asa. Amen? Mayroon tayong buhay na walang hanggan kay Kristo. Huwag lang tayong bibigay sa mga problema ang ating nararanasan. Amen? So, Jesus Christ is not the end. Hallelujah. It points forward to resurrection and victory over sin and death. So, ang panawagan ni Jesus ay hindi katapusan. Ito ay nagtuturo sa muling pagkabuhay at tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Matthew 28 verse 6, He is not dead. He has risen just as He said. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, alin kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Sabi ng mga anghel. Hallelujah. In our conclusion, take note. The fourth word of Jesus Christ on the cross, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hallelujah. Reveals the profound reality of Christ's suffering
and the depth of His love for us. Wow! Hallelujah! So, ang ikaapat na salita o wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo habang siya'y nakabayubay, mga kapatid, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, ay nagpapakita, hallelujah, ng lalim ng kanyang pagdurusa at dakilang pag-ibig sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Amen? Matindi ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya kapatid, kung sinasabi mo lang nagmamahal sa iyo, tandaan mo, may nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa atin. Amen? At ang pagmamahal na ito ay pangwalang hanggan. Amen? Matindi ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Take note, it teaches us that in our darkest moments, Jesus understands our pain, models honest prayer, and invites us to trust God's sovereign plan. Hallelujah. So itinuturo nito na sa pinakamadilim nating mga sandali, mga kapatid, naunawaan niya ni Jesus ang ating mga sakit. Tinuturuan niya tayong maging tapat sa panalangin at magtiwala sa plano ng Diyos. Amen. Ganyan po ang ating Diyos. So this cry also points to the hope of resurrection and restoration. Amen. Ang sigaw na ito ay nagbibigay ng pag-asa ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang sagot sa ating pangamba at pagdurusa. Wow, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Hallelujah, ang sagot ng ating mga pangamba at pagdurusa. Kaya wala lang tayong dapat ipag-alala na pagtagumpayan na ni Jesus ang lahat ng ating mga pagdurusa, sakit, at mga kabiguan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So take note, reflecting on this word, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Encourage us as believers in Christ to hold on into faith. Hold on to faith. Hallelujah. Even when God seems distant, knowing that Jesus has already walked for us. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Hope mayroon po tayong naunawaan sa ikaapat na wika na ito ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, in our short recap, para mabilis nating maunawaan ang ating pinag-aralan ngayon, sa ikaapat na wika ni Hesus, why God, my God, why have forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Found in the book of Matthew 27 verse 46. So ano po ang pitong mahalagang aral na ating matutunan dito o makapahayagan ng mga wikang ito ni Jesus? Number 1 na dapat natin lubos na maintindihan. Hallelujah, sa ating short recap. Take note, Jesus fully experienced human suffering. Amen? Hallelujah. Nabanggit niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, si Jesus po ay 100% man, 100% God. Amen? And the second, the fulfillment of God's prophecy. Ang katuparan ng mga propesya ng Diyos from Old Testament at nangyari sa New Testament. Amen? Hallelujah. Old Testament prophecy, why, my God, why have you forsaken me? Psalms 22 verse 1. At nangyari po dito sa New Testament, sa ating foundation verse kanina. Sa Matthew 27 verse 46. Amen? Pangatlo, sa ating short recap, hallelujah, why God, bakit sinabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? The reality of spiritual separation. Amen? Ang katotohanan, ang tunay na pagkahiwalay ng Espiritu. Pang-apat, the depth of Jesus' trust in God, His Father.
ang lalim ng tiwala ni Jesus sa Diyos na kanyang Ama. At panglima, the power of honest prayer, ang kapangyarihan ng tapat na panalangin. Amen? So, honest na honest talaga si Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang sabi niya sa kanyang panalangin sa kanyang Ama. Pang-anim, God's sovereignty in suffering. Hallelujah. So, ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. So, lagi nating tandaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw laban sa mga pagdurusa. Amen? At panghuli, pangpito, hope beyond the forsakenness. Amen? So, may pag-asa sa kabila ng pagkabigo. Sa kabila na pakiramdam mo, ikaw ay iniwanan. May pag-asa tayo sa Diyos. Amen? Jesus Christ, not the end. It points forward to resurrection and victory over sin and death. Hallelujah. So, napagtagumpayan po ni Jesus yung kamatayan. Amen? Hallelujah. So, ang sigaw na ito, ang sigaw ni Jesus, bakit, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay nagbibigay ng pag-asa ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang sagot sa ating mga pangamba o pagdurusa. Amen? So, the cry also points to the hope of resurrection and restoration. I hope na mayroon po tayong naunawaan sa pang-apat na wika ni Jesus. Amen? Tayo sumandaling yumukot manalangin. Lord, thank you sa iyong salita na aming narinig sa oras na ito. Natunay nga po Diyos, napakabuti mo Panginoon. Salamat sa mga kapahayagan ng salita sa ikaapat na wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siya'y nakabayubay, Panginoon. Purihin ka. Tas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan nating maiksing panalangin nito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbabas yung harapan. Humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po. At linisin yung bulan ng dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito aking dalangin. Amen. Amen. Kung na lang po manalangin, Lord, pagpalain niyo po lahat na nag-tune in ngayong oras na ito sa mga salita, nakinig, Panginoon, pagpalain mo silang lahat. May mga tumanggap sa iyo, pagpalain niyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Provide niyo rin po lahat ng kailang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Salamat po, Ama. Purihin ka. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. God bless everyone. Bye-bye.